isang grupo ito mga kaibigan. Itong nasa likod ng yumayari kay Associate Justice Leonen. Nabanggit na natin nung nakaraan kung sino yung isang grupo, di ba? Isang grupo lang yan. Inuupahan niyang mga yan, puro paupahan yan, parang prostitute. Ngayon, ang sabi ho rito, sa kanilang complaint, maliwanag daw na si Justice Leonen walang integridad dahil hindi siya naghain ng Statement of Assets and Liabilities. At ayon daw sa isang kolum, ang basihan kolum, kolum nino, nung kasama nila. May kasama rin nila to yung judicial analyst daw. Mga kaibigan, kung lagyan ng titulo nito mga ito yung mga pagmumukha nila yung pagkatao nila Meron bang ganon, judicial analyst? Siguro kung ikaw, lalagyan mo ng pamagat yung sarili mo na judicial analyst ka, sana naging maestrado ka ng Korte Suprema. Ano nalalaman mo? Diba? O ngayon, sa loob daw ito ng 15 taon, base lang sa newspaper column. Yan. At idinagdag pa rito, na si Leonen daw ay negligent, at incompetent. Pabaya at saka incompetent. Walang kakayahan, di ba? Dahil daw sa hindi nito na i-dispose yung 37 kaso sa Korte Suprema, 37 kaso sa Korte Suprema, violation daw yan ng constitutional mandate that cases should be decided within 24 months from the time it is submitted for resolution. Bakit to si Leonen lang? Makikita ninyo dito, halatang halata, mga kaibigan. Ilang kaya sa maestrado? Ba't di nyo sabihin sa mga maestrado na, okay, lahat kayo, kuwan nga, bigyan nyo kami ng, ipa-count nyo, yung mga kasong hawak nila, di ba? Ilan ba sa inyo ang merong mga kaso na hindi na didesisyonan? Hawak ninyo. Pagka puro si Leonen, hawa yan. Di ba? Katulad sa Salen, si Leonen lang. Pagkatapos dun sa pagpapa-inhibit, si Leonen lang. Bakit yung ibang bumoto ron? Hindi nyo pina-inhibit. Di ba? Baka siguro yung bumoto dun sa ng laban sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos. Di yung ibang hindi bumoto, dapat pina-inhibit nyo noon pa. Di ba? Pinakuha ninyo. Kinwestiyon ninyo. Di ba? Ngayon ito malinaw na malinaw At sinabi pa rito, respondent failed to consider the implications of these prolonged delays in the lives of the litigants. Akala mo talagang nagmalasakit dun sa mga nadidelay, mga gago. Yun lang mga convicted sa Muntinlupa, yung mga kriminal, o kaya nahatulan sa iba't ibang krimen na nag-iintay ng desisyon ng Korte Suprema. Halimbawa, pag ikaw nahatulang ka ng pinakamataas na kaso, ang kaso mo automatic subject for automatic review ng Korte Suprema. Di pa-account nyo ngayon lahat yung mga nahatulan ng capital punishment sa Muntinlupa na naghihintay
ng review ng Korte Suprema. Huwag na nga kayo magkunwari. Talaga namang dati na yan eh. Ngayon, lahat lang ng gusto nyo maging kaso, silyonin. Bakit? Kasi si Tabogo, Gadon, mga kaibigan, abogado ni Bongbong. At itong si Justice Leonen, ang may hawak nung protesta o bumagsak sa kwan kay Justice Leonen, yung protesta nila labang kay Vice President Leni Robredo. Yun ang pinaka-bottom line. Ang hirap nagpapanggap hindi ho ba? Pero halatang halata na. Ang kapal ng mukha nito. Alam niyo, ito, tatapatin ko kayo. Mabuti na lang hindi nanalo si Bongbong Marcos. Yan ipagpasalamat ninyo. Bakit? Katulad ng malimit natin sinasabi, hindi na ho tayo makakaalpas o makakaahon doon sa anino ng Marcos at saka ng mga Aquino. Kapag paulit-ulit, sila ang ating ginagamit sa pagpili ng ating iboboto. Gagamitin natin barometro kung ikaw maka-Marcos, kung ikaw maka-Aquino. Mabuti, hindi nanalo si Bongbong Marcos. Bakit? Masama pa lang hindi napapaboran ng kaso, ng desisyon sa kaso. Mga kaibigan, iba pala mentalidad nito. Noong panahon na sila'y pinatalsik, ng people power sa EDSA, tatapatin ko kayo. Ako, Marcos loyalist nun. Sumimpatya ko kay Marcos. Marami pa ang nakakakilala sa aking buhay na nakakasama namin sa rally. Yan, si Elizabeth Oropesa, nakakasama namin sa rally. Yun namatay, si Rio Diaz. Nakakasama namin sa rally. Si Alona Alegre, namatay na yata, nakakasama namin sa rally. Marami dyan ang nakakakilala pa sa akin. Mga kaibigan, ano ang isinisigaw namin noong panahon ni dating Presidente Cory Aquino? Si Presidente Cory Aquino at ang kanyang administrasyon ay bengatibo, vindictive. O yung pala, ganun din ito. Mga kaibigan, nakita na ninyo? Kaya, ito ang nagpapatotoo na tama ang sinasabi natin na sa mga susunod na eleksyon, hindi na tayo dapat pumili ng manggagaling o identified sa magkabilang panig na yan. Sapagkat hindi na aasenso ang bansa natin kung nakasalalay dyan. Lagi ang pagpili natin ng iboboto. Halimbawa, maka-Marcos yan natin iboto yan. Magnanakaw niya si Marcos. Maka-Aquino yan Wag na nating iboto yan, bengatibo yan. At saka yan Hacienda Luisita yan. Kailan matatapos yan? Kasangkot ba kayo doon sa pinag-aawayan nila? Mga kaibigan? Yung ibinibintang ba kay Marcos kasali pa ba kayo ron? Away na lang nila yan. Diyan nila hinubog ang isipan ng taong bayan. Kung hindi ho tayo aalpas dyan, kalimutan na ninyo. Kung kayo naghahangad ng mabuting gobyerno, katulad nito, pagka yung ito nagdala ng kandidato, wag nyo na rin iboto itong kasalukuyan. Nakita ninyo ginawa. Siyempre, ano gagawin ng susunod? Ano ba ang pinakamalaking problema ng nauupong presidente na gumagawa ng mga kasalanan?
Matagal ko na sinabi yan, bababa pa lang. Hindi pa bumababa si Gloria, no? Sabi natin, mga 2 taon pa. Ang pinakamalaking problema ni Gloria Macapagal Arroyo, ang sabi natin, hindi yung problema ng bayan. Katulad ngayon. Ano ba pinakamalaking problema nitong si Presidente Digong nyo? Hindi naman yung problema ng bayan ang kanyang inaalala. Mga kaibigan, ay ano? Ang pinakamalaking problema niya, paano siya bababa sa pwesto nang hindi siya mapananagot sa kanyang mga paglabag at atraso. Yun lang ganun kasimple lang yun. Ang presidency ngayon, ganyan. Lalo na lahat nag-abuso. Ha? Nakita ninyo, ito yung sinasabi na mabuti. Ngayon ko napag-isip-isip. Mabuti na lang, tama, na hindi nanalo itong si Bongbong Marcos. Masama ito na hindi pumapabor sa kanya ang desisyon. Ngayon, kung sabihin mo, hindi naman siya ang gumagawa niyan, kundi yung mga tao niya. Ganon din siya. Ha? Kasi itong mga tao niya, ang iniisip nito, kung paano ibibintang sa iba yung kanilang failure sa pagkatalo ng kanilang ikinampanyang manok. Manok nila si Bongbong, sila ang kumampanya dyan. Hindi ba? Ang daming kumampanya dyan, mga radio station, mga kaibigan, ha? Periodiko, pati periodikit yata, kumampanya dyan eh. Mga kaibigan. Pero talo, di ba? Sino may kasalanan? Kasi sa politika, merong merong ang nagiging dahilan sa pagkatalo ng isang kandidato na kanilang isinisisi sa iba, hindi naman yun ang totoong dahilan. Anong dahilan? Yung mga kasama. Ha? Sipin mo, ikampanya ka ni Amay Bisaya. Di para ka nagtaboy ng boto. Ikampanya ka niya sila gadon. Yung mga nagsasipagsalitaan sa karambulbol, di ba, na programa. Isipin mo, ikampanya ka niyan. Di matatalo ka. Iyan pa rin. Yan, sila lista. Nako, sino yumaman ngayon? Kaya kayo, mga luko-luko kayo. Bongbong kayo. Itong mga troll, bagay troll lang yan eh. Troll lang naman yan eh. Ha? Yung mga malalakas mambuska sa social media, mga troll lang yan. Yun ang lalait kay Vice President Robredo na nambababoy. Troll lang yan. Sipin mo yung Rappler, may matagal nang isinulat. Matagal na yun eh. Sa libel, 1 taon lang eh. Akalain mo, ginawang cyber libel dahil na-post daw. Mantakin ninyo yan. Yung nambababoy kihikwan, yun may issue yun ha. May pinaghugutan na issue yun. Talagang pinag-aralan yung pagsulat noon, ng balitang yun, na isinulat ng Rappler. Mga kaibigan, kaya yun kargado, kaya hindi kargado, pinaghirapan yun. May pinagbasihan yun. Ngayon, kung yun libel, pagtalunan sa korte, pero alam nyo, ang libel 1 taon lang ang buhay niyan eh. Pag within 1 year, hindi ka nag-file ng kaso, wala na yan eh. Kaya alam na ninyo kung ano ang dahilan kung bakit nakasuhan pa rin ang Rappler. Di ba? Isipin mo yun. Yun lang yun ha. At wala silang minumuran tao. Di ba? Ito, binababoy.
Vice President ng Pilipinas, walang kumikibong anumang ahensya ng gobyerno. Wala. Di ba? Tapos, balik tayo dito kay Leonin. Ito rin ang ginagawa kay... Sipin mo, pagka pala, masama pala, nagprotesta sila laban sa kanino man tao. Kailangan pala, kahit saan bumagsak yung kasong yan, ang kanilang ihahain, kailangan pabor sa kanila. Dahil pag hindi pumabor sa kanila, ano mangyayari? Ang gagawin nila, idadamay nila yung nagdesisyon ng kaso. Bias daw. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Clearly, sabi yung sa complaint o reklamo nila na ito inihain nila sa Kamara. Impeachment kasi tanging impeachment ang pwedeng magpatanggal sa nakaupo na maestrado ng Korte Suprema, katulad din ng Presidente, impeachment. Mga kaibigan, sabi nila, wala raw maliwanag na integridad daw si Leonin. Dahil hindi siya nag-file ng statement of asset. Ba't si Presidente Duterte walang pinapakita? Di ba? Sa pantahan nyo lang yan paano nyo natiyak na yan maestrado yan ng Korte Suprema tinatakot-takot ninyo. Di ba? Bakit? Kasi appointee yan ng nakaraang administration. Mga kaibigan. Hindi naman yung desisyon, kahit ano pa desisyon yan, hindi yan ang depekto sa Korte Suprema na nakikita ninyo. Kasi palibasa, alam nila, lahat ng maestrado dyan appointee na ni Presidente Duterte, maliban sa 3 na lang yata sila, o 4, na hindi pa. Pero paritiro na rin. At ang mangyayari, lahat ng mauupo dyan, malibang kay Leonin, tsaka sa isa pa, na hindi pwedeng ma-appoint, dahil matagal pa ang term nito Mga kaibigan, tinatakot. Ito'y dalawang bagay ito pwedeng magtagumpay, pwedeng hindi magtagumpay. Dahil ang pagtatagumpay naman yan, niyang impeachment complaint na yan, para lang ABS-CBN yan. Di ba? Katulad din sa Korte Suprema, hindi naman desisyon per se lang ang magiging pinal sa bandang huli. Pagkatapos na maisulat ang desisyon sa Korte Suprema. Bakit? Dahil pagbobotohan yun So, kaya tama yung desisyon, kaya mali yung desisyon, ano yun? Baliwala yun. Kung merong botohan. Hindi ba? Tama, hindi. Numbers game. Akala mo ba, halimbawa, si Leonin sumulat ng desisyon. Katulad nung hindi siya pumabor sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos. Nagtagumpay ba sila? Hindi. Bakit? Mas marami yung bumoto na ilibing si Marcos Ano nasunod? Yung bang desisyon o yung botohan? Yung botohan. Ganon din sa Kamara de representante. Itong Congress. Mababang kapulungan. Numbers game lang yan hindi dahil sa tama ang desisyon nila. Kung hindi, pagbobotohan sa bandang huli.
Oh, di ba? Meron pa sa plenary yan eh. Natandaan ninyo yung sa kaso ni Plunder Estrada. Oh, kaya napakalaki ng hinanakit na mag-asawang ni Erap dyan sa mag-asawang bilyar na yan, di ba? Oh, mga kaibigan, bakit? Eh kasi, hindi pa natatapos yung botohan, minartilyo na ni Bilyar. Natatandaan nyo, di ba? Yung impeachment, minadali. Oh. Nakabuti naman yun kasi napatalsik ang mandarambong na si Erap na napatunayan, totoo, ang pandarambong niya. Kaya wag na tayong maglokohan. Ang desisyon, katulad sa nangyari sa ABS-CBN, desisyon ba yon? Hindi. Botohan yun. Ha? Yun ang masaklap eh. Di ba? May botohan. Oh, pag gumawa ng desisyon, sasabihin nung isang maestrado, pag dumating sa kanya yung ginawang desisyon, pipirma siya kung siya ay sang-ayon o hindi. Dissenting. Meron dissent. Ha? Dissent. O, halimbawa ako, isang maestrado. Susulat ako ng dissenting opinion. Pakikita ko rin sa ilang maestrado. Kung sino ang mas maraming pumirma, yun ang mananalo. Hindi dahil sa tama o mali ang desisyon, kundi dahil sa botohan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ano pa sinasabi dito? Yun na yung tungkol sa marami raw kaso. Utot nyo. Daming kaso. Wala naman pwedeng kumwestiyon sa Korte Suprema eh. Mga kaibigan eh. Ang pwede mo questionin yung korte. Kasi ang nagpapatupad ng mga batas-batas sa judiciary, Supreme Court. Yan ang pinakamataas dyan eh. Yan ang parang presidente nila. Kaya alam, yung pinaka-Supreme Court Justice. Diba? Oh, mga kaibigan. Incompetent daw. And inefficient. Wala na ito. Puro kalokohan ito. Basura lahat ito. Ang leksyon lang dito na matututunan ninyo. Itong mga natatawa ko dito sa mga nagpapanggap na maka-Marcos eh. Ngayon, hanggang ngayon. Nagsisipagpanggapan kayo. Nung araw, nandyan ako sa loyalist. Hindi naman ako member ng any organization dahil sa radyo tayo eh. Pero dumadalo ako sa mga rally. Active ako dyan kasi na-addict na ako eh. Nakaka-addict din yung mag-rally-rally ka nung araw. Bata-bata pa tayo noon. Ngayon, kami hindi naman kami nakinabang kay Marcos. Wala naman kami negosyong nangailangan ng impluensya kay Marcos. Wala naman kaming ganun eh. Lalo ako. Mahirap lang ako. Baka hindi kayo maniniwala ang tagal ko nakatira doon sa Tondo. Alam niyo ba kung gaano kalaki yung bahay ko roon? Mayroon mga nakakaalam yan eh. Mga nagpupunta doon sa akin noon eh. 15 square meters lang yun eh. Kaya alam, may itaas. Di pareho, bali 30, babat itaas. 15 lang yun, square meters. Matagal ako nakatira dyan. Ano interest ko kay Marcos? Sige nga. Mga kaibigan. Pero,
ano na yan eh, nakaraan na yan. Oh, yung ipinaglalaban at nilalabanan mo, no, wala na rin eh. Ano pa nga gusto mong gawin sa buhay mo? Kailangan mag-move on tayo, hindi ba? Oh, kung ang pag-uusapan natin ngayon eh, yung pinapatay ni Aguinaldo, si Bonifacio, yun na lang araw-araw pag-uusapan natin. O kaya tuwing merong okasyon, yun na lang ang pag-uusapan. Ha? Wala na yun. Bahagi na ng kasaysayan yan. Kaya yan, leksyon ngayon. Tama ang ating sinasabi. Panahon na para tayo bumangon doon sa masyado na tayong naging bilanggo ng paniwala natin kung ikaw ay maka-Marcos at kung ikaw ay maka-Aquino. Yan eh, iwan na natin yan. Isa na lang ang pwede nating gawin. Magkaisa tayo kasi hindi tayo Alam nyo, ang pagkakaisa, yan ang susi sa tagumpay. Kung gusto ninyong magtagumpay sa 2022, kalimutan ninyo ang Marcos, kalimutan ninyo ang Aquino. Hindi na sila ngayon ang kalaban natin eh. Sila nga, ginagamit na lang ngayon eh. Para sa interest nitong nakaupo eh. Ito nakaupo, kunyari, galit daw kay Juan, kay Aquino. Mga kaibigan. Pero ang dami niyang kasamang mga Aquino. Ano tawag nyo kay Lagarin? Basta nagsip-sip. Kalimutan nyo yan. Kasi po, wala na tayong pagkakataong makaahon kung doon pa rin tayo iikot. Isa lang ang susi para magtagumpay, yung pagkakaisa. O hindi naman makikipagkaisa itong expected na yun. Itong mga Dutertaning, wala yan. Konti na lang yan eh. Maniwala kayo sa akin. Napatunayan yan nung nawala yung mga account ng troll. Yung troll farm. Na-discarrel sila, di ba? Parang mga tupang nagkahiwa-hiwalay. Wala nang tao yan. Wala nang maniniwala. OFW, wala na yan. Konti na lang yan. Sino pa? Mga dati sa Amerika naniniwala. Wala na po yan. Mga kaibigan, gusto nyo matuwa sila sa mga ginawa sa kanila? Ginawa sa atin? Ibig mo sabihin, ikaw, maka-Duterte ka dati. Ano ka, nakatira ka sa Amerika, citizen ka. Hindi ka ngayon makauwi. Anak ka ng, matutuwa ka. Impossible. Next to impossible. The impossible dream. Hindi. Nasabi lang natin, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Kita nga ninyo, mabuti sa ibang bansa katulad ng Indonesia. Dito sa Indonesia, korap na gobyerno yan. Laging, ang tagal na panahon, korap yan. Di ba? Panahon pa ni Sukarno, di ba? Yung pera nga ni Sukarno, ginagamit dito sa Pilipinas eh. Nagpapayaman. Ang puhunan, pera ni Sukarno, at gumamit lang ng dami, Pilipino dami. Alam nyo na kung sino yan. Di ba? Si MVP. Di ba napatunayan na ng Supreme Court na ang pera niya na pinuhunan sa PLDT, pera ng dayuhan
Ni Salim? Sino yung Salim? Yun ang crony ni Sukarno. Alam nyo, ang Indonesia, isa yan sa mga may korap na gobyerno. Pero ito, tignan ninyo, itong nagnakaw daw sa pera para sa ayuda sa mamamayan nitong pandemic, mga kaibigan, inaresto. Mga kaibigan, ito'y pangalawa na sa sa cabinet member ni Presidente Joko Widodo na naaresto sa kasong graft. Doon naaresto. Mabuti pa ron, kahit nakurap ang gobyerno, may independence. Ang ibang sangay ng pamahalaan, katulad nung makapag-aresto ka ng magnanakaw na cabinet member, dito ba mangyayari yan? Never happen. Sabi nga ng mga Hapon. Di ba? Never happen. Ngayon, sa Indonesia, tingnan ninyo si Juliari Batubara, ang pangalawa, pumapangalawa ngayon sa mga cabinet minister ni Presidente Joko Widodo na naaresto sa kasong graft. Ayan po. Itong Indonesia Social Affairs Minister naaresto noong linggo. Social Affairs Minister noong linggo dahil sa pagbulsa nito o pagtangay nito ng $1.2 million na suhol na may kinalaman sa pagbili ng pagkain, na ayudang pagkain sa mga napinsala ng coronavirus. Marami dito niyan, di ba? Yung Manila Bay Dolomite lang si Juliari Batubara ay suspect ho. Pagkatapos na itong Indonesian anti-corruption agents nasamsam sa kanyang maleta, backpack, ang mga envelope na naglalaman ng cash. Ang halaga po ay $1.2 million sa isinagawang operation. Sumuko ho siya noong linggo sa mismong Anti-Corruption Agency Headquarters. Mga kaibigan, that's the people's money. Pera yan ng taong bayan. It's aid urgently needed. Ang tulong na kailangan para matulungan ang mga biktima ng COVID o sa panahon ng COVID crisis. At para sa National Economic Recovery. Yun na nga yun Pag tinulungan mo tao, makakabangon, di ba? Paano babangon? Dito nga, wala nang naitulong, ninakaw pa yung mga pera. Sigurado na yan, mga kaibigan. Kaya walang maipaliwanag Ito ang ginawa raw nito, bawat isang package, yung halimbawa, yung parang grocery pack, di ba? Tulad ng binibigay dito. Kumukolekta ang kickback nitong official na ito ay nagkakahalaga ng 10,000 rupiah, pera ng Indonesia. Katumba sa dollar na 71 cents. Magkano sa peso yun?
Mga 30 pesos ito, more or less. Di ba? 30 pesos o 25 pesos. Hanggang 30 pesos ang halaga nito. Bawat isang package. Maliit yun, ano? Kasi malaki populasyon ng Guan, ng Indonesia. Dito naku po, mga kaibigan, masisiyahan ba yan sa 25 kickback? Nakita ninyo yung pinamigay dito? Yung mga nabigyan nung araw pa yon, nung bago pa lang yung COVID, di ba? Mga ilang buwan, 3 buwan, tsaka lang yata sila nakapamudmod. Magkano halaga? 2 kilong bigas, tsaka ilang latang sardinas. Kung kukwentahin mo, wala pang 300 yun, di ba? 200. Mga ganun lang ang halaga Naglalaro sa 2 hanggang 300. Pero libo mga kinulekta niyan. Mga kaibigan. Hindi ba? Dito. O doon, nakarating sigurado yan. Wala naman sinasabi dito na hindi nakarating. Tumanggap daw ito ng 1 million mula sa 2 kontraktor na in-appoint na mag-supply ng basic food packages for people affected by the pandemic. Ano ito? Supplier. Contractor, supplier po ito. Na nagbigay. Isip mo, ang laki, no? Ano pa lang yan, dito, magkano kaya katumbas niyan? Pero kung kukwentay mo yung 1 million, maliit lang dito sa Nakaw, dito yun. Hindi ubra ito. Ang katumbas lang niya, wala pa 50 million yan Di ba? Ang dollar ngayon, 48 lang Minsan, 47 pa di wala pang 50 milyon. Mga kaibigan. Dito, yung Dolomite Sand, magkano yun? Yung project na yan, for almost 400 million yan. Hindi pa ho kasama yung mahigit 4 billion para sa clean up at rehabilitation ng Manila Bay na pondo. Itong sinasabi natin, yung Dolomite project na inaanod pagka umuulan at bumabagyo, naubos na tinambakan na naman ngayon. Tsaka biglang nawala yung demanda, di ba, sa Cebu, yung pinagkukunan nila ng pinagmiminahang bundok doon. Nung una, si Gwen Garcia, yung governor, magdidemanda raw. Pero ano po nangyari? Wala na yung balita na yon. Kasi absuelto na siya sa GRAP. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo.
puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na